Siguro panahon na para masabi ko sa iyo ang lahat ng nasa loob ko. Bilang ina ni Lali at bilang lola sa mga anak ninyo. Alam ko na napakarami ng naging kasalanan ko kay Lali. Buti naman at alam mo, Vincent, dahil yung nabuntis mong anak ko at hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral niya, hindi lang mundo kong ginulo mo. Sinira mong buhay ng anak ko. Pero hindi ko naman siya pinabayaan eh. Inalagaan ko po yung anak niyo. Ginamit mong anak ko. Sa napakahabang panahon, nagpanggap ka na lalaki ka. Oo nga ho. Pati sarili ko nga ho, niloko ko. At dinami mong ibang tao, Vincent. Pinaniwala mo si Lali na magiging maganda ang buhay niya sa'yo. Pero anong binigay mo sa kanya, ha? Bukod sa kasinungalingan. Magandang bahay ba? Magandang kasuotan? Malulusog ng mga anak? Yun ba? Yun ba ang kapalit? Sa tingin mo, material na bagay ang tutubo sa mga panulokong ginawa mo kay Lali sa napakahabang panahon? Humingi ako ng tawad at humingi na ho ako ng tawad sa kanya. Pinasisihan ko naman ho lahat ng nagawa ko eh. Pinabayaran ko na ho, pati nga ho sarili kong buhay, muntikan na mawala. Isa pa yan. Isa pa yan, Vincent. Inisip mo ba si Lali at ang mga anak ninyo nung nagtangka ka magpakamatay? Hindi ka ba natakot sa Diyos? Mawalang galang lang ho, pero Diyos nga lang ho nakakaintindi sa lahat ng mga pinagdadaanan ko eh. Alam niyo ho na hindi ko pababayaan lahat ng taong mahal ko sa buhay. I'm doing everything I can to take care of them. Sige. Englishin mo pa ako. Naiintindihan kita. Pero itong tandaan mo, siguraduhin mo lang na tapos ng kalbaryo ng anak ko at mga apo ko sa'yo. Dahil alam ng Diyos, hindi ako madaling magpatawad. Pakisabi na lang kay Lali na dumalaw ako. Sinungaling po sila! Di naman po yung totoo, Mommy, di ba? Daddy is not gay, right? Mga anak, we don't know what your classmates saw. We weren't there. But whatever it was, hindi kayo dapat nakikipag-away. Lahat po ng mga bata natutukso. Sometimes they get bullied. Pero hindi tayo dapat nakikipag-away, hindi tayo dapat gumaganti. At higit sa lahat, hindi tayo dapat nananakit. Am I right, Cheko? I'm so sorry, Principal Di Malanta. Hindi na po ito mauulit. It's alright, I understand. Oh, promise, Cheko, no fighting, right? Nana Diego, please promise me that the next time your classmates tease you, you won't fight back anymore. Okay? Just tell your teachers if anyone bullies you. Hindi yung basta na lang kayo nakikipag-away. Yes po, Mommy. Diego? Pasensya na po talaga, Principal. Thank you po. It's alright, I understand. Okay, Cheko, promise? Thank you. Kuya, pakicheck nyo nga yung dulo. Pagkatapos hindi pa yata masyadong malinis yung banda ron eh, ha?
Hello, Be? Be, nasan ka? Nandito pa ako sa vacant slot ng bago kong construction project. Napatawag ka. May problema ba? Di wala naman. I'm just feeling a bit depressed. Depressed? Kasalanan ko ba? No, not at all, Be. I understand naman where you're coming from, eh. Actually, naiintindihan ko naman kayong lahat. So sometimes di ko na alam kung saan ako lulugar. Pati mami ni Lali, halos isumpa na ako. Wait, kinausap ka? Ano sinabi sa'yo? Nilabas niya lahat ng sama ng loob niya sa akin. And the thing is, I can't even blame her. Because she's right. Hindi ko dapat pinakasalan si Lali. Because although I love my family, and I love the life I had with her, I know it doesn't compare to the life I want to have with you. Thank you, Be. Buti naman napatawag ka. Thank you din, Be. Thank you for being there for me. Pasensya ka na sa'yo ko pa i-vent out lahat ng mga frustrations ko. Well, I'm glad I'm here for you. I miss you, Be. Magkikita ba tayo bukas? Since it's Friday. Yes. I can't wait to be with you. See you tomorrow. Hey, kids. Hi, Dad. Diego, what happened to you? Ano nangyari? Inaway po kasi ni Kuya si Tristan dati. Sabi po kasi nila, gay ka daw po. Ha? Teka, ba't naman nila sasabihin yun? Salamat, Evelyn. Mami, nandiyan na pala kayo. Si Daddy mas magana ng kumain. Mas magana pang kumain sa mga bata. Saan ka galing? Kinalali. Naabutan ko nga dun si Vincent kaya hindi ako nakapagpapilin. Napagsabihan ko. Hayaan mo na sila. Nakailan ka pa? Eh, hindi pa kakagaling lang yung tao sa ospital. Paano hindi ako makikialam? Eh, sinaktan niyang anak natin. Galo, pinagpalit niyang anak natin sa bakla. Sino hindi magagalit doon? Alam ba ni Lali na nagkausap kayo ng asawa niya? Hindi pa. Pero pag nakita kami ng anak ko, pagsasabihan ko rin. Hindi siya dapat makisama sa ganun. Sandra, meron silang sariling buhay. Alam na nila kung anong sitwasyon nila. Si Lali, matatag yan. Alam na niya ang ginagawa niya. Ngayon, kung si Lali, lumapit sa atin, tumingin ng tulong, hindi na lang tayo makialam. Ako ngayon. Wait, what happened? Bakit nila sinabi yun sa'yo? Diego? Bis na kayo sa taas. Sige na. Ako na magkikwento kay Daddy. Sige na, sige na.
Dito tayo mag-usap. Ano daw bang nangyari? May parent na nakakita sa inyo ni Eric sa kalsada kahapon. Together. Hannah's classmates saw you hugging Eric in public. Sige, Vincent. Mahal niyo ni Eric ang isa't isa. But at this point, it's as if you don't even care if everyone sees that. My God! Isipin mo naman muna mga anak mo. Wala silang kamalay-malay. Alam na ng lahat bago pa malaman ng sarili mong mga anak ang totoo mong pagkatao, ha? Ang pagkatao ng sarili nilang ama? I don't know what to say. I just don't understand how you can be so careless. So selfish. Di ba sinabi ko sa'yo, sige, saktan mo na ako. Huwag mo lang ipahamak ang mga anak ko. You know this is my greatest fear, Vincent. Lali, I'm sorry. No. Now you listen to me, Vincent. All I ask is for you to be more conscious kung sinong nakakakita sa inyo. My God, be a little more discreet if you're in a public place. Dahil ayoko nang may mangbuli ulit sa mga anak ko. The moment that this happens again, the moment that my kids get hurt again because of this, I swear I will make it hard for you, Vincent. So please, consider this my final warning. At my weakest point, I don't want anyone to see me. Hindi madaling tanggapin na pagkatapos mong buuin ang sarili mo ulit. Apart from being a wife, apart from being a mother, and building myself again, babalik din pala ako sa pagiging ina. Babalik ako sa pagiging asawa ni Vincent at muling masasaktan.
Lali? Lali, alis na muna ako, ha? What are you doing here? Akala ko ba bukas pa tayo magkikita? But we're still pushing tomorrow, right? Kasi naayos ko na yung movies na papanoorin natin. Hahabol tayo dun sa Italian Film Festival sa Ortigas. And I already bought tickets. Sana naman matuloy na yun, ha? I'm sorry, Eric. Wait, why? Did something come up? I can just give the tickets to Danny and siguro reschedule lang natin yung movie. Kung gusto mo, mag-lunch na lang tayo sa weekend. Meron akong alam na restaurant. Malapit lang dun sa bar ni Danny Boy. Masarap daw dun. Eric, we can't be seen together anymore. Not anymore. May nakakita sa atin eh. Nakarating sa schoolmates na Hana at Diego. They were teased. They were bullied. Napapahamak ng mga anak ko. Eric, dahil sa mga nangyari kay Hana at Diego, sa tingin ko kailangan muna natin maglaylo sa paglabas-labas natin. Until when, be? Hanggang maging komportable ka na naman dyan sa loob ng kloseta mo? Ano ka ba naman? Kung kailan ka pa nagladlad, tsaka pa tayo magtatago? Tsaka mo pa iisipin yung impression ng mga ibang tao kapag nakita tayo magkasama? Eric, intindihin mo naman ako, please. I have my kids to think about. Of course. Gagamitin mo na naman yung mga anak mo. Vincent, just when I thought na nagmo-move on ka na, nagpapakatapang, eto ka na naman umaatras. I can't believe na pinili kita over Martin. What? What was that? Teka. Bakit? Nakita ba kayo uli ng lalaking yun? Oo, nakipagkita ako kay Martin ulit. Para sabihin, natigilan niya na yung panunuyo niya sa akin. Because stupid me believed na things will be different between us, na hindi na natin kailangan magtago pa. And the funny thing is, yun exactly yung argument ni Martin. Na kapag siya ang pipiliin ko, I would never have to hide. To think na nasa kamay ko na yun, to think na pinakawalan ko pa.
Right, so, nangihinayang ka because you had to let go of Martin. Di ba? Because you had to let go of a suitor. Sorry naman, Eric. Sorry, ha? Sorry talaga. Kasi pamilya ko lang naman ang binitawan ko para makasama kita eh. So now you're blaming that on me? What? Why the hell are you doing this? Why are you acting like this, huh? Like what, Vincent? Like an actual human person na capable na masaktan? You know what? I can't even talk to you when you're like this. Well, don't let the door hit you when you get out! Uncle Armando, tama niya yung pag-inom. Binawalan ko na po. Huwag mo umakan. Uy! Hindi ka ata naka-costume ngayon, Shoke! Akin na po yan. Tigil niyo na po. Akin na po. Huwag mo nga akong hawakan. Sino bang nagpapasok dito? Cheng! Cheng! Sino bang nagpapasok dito sa show ito? Palisin nga yung bayot natin dito! Ano ba naman kayo, Uncle? Kayo lang inaalala ko. Hindi ko kailangan ng tulong na shocking katulad mo. Bayot! Alis ka dito! Hindi ka kailangan dito. Yan ang hirap sa inyo eh. Kaya iniwan ko yung anak niyo si Vincent. At yung tita Iling dahil dyan. Sa ugali niyong yan. Napaka-pride niyo. Ngayon, kung ayaw niyo tulungan ko kayo, kayong bahala. Bilis! Hindi ka kailangan dito. Attorney, pasensya na po kayo. Naabala pa po kayo sa pagpunta. It's just that with everything that's been happening... Anyway, what did you want to meet about po ba? Why couldn't we have discussed this over the phone? Na-draw na po namin yung annulment papers ninyo, Mrs. Soriano. Or should I call you soon-to-be Miss Agatet? Ang kailangan na lang po dyan ay ang pirma ng inyong asawa. I'm sorry, attorney. I should have called you about this. Kalalabas lang po kasi ng ospital ni Vincent. Well, Mrs. Soriano, nasa inyo na ang desisyon. Just think very thoroughly about what you're going to do. Tawagan na lang po ninyo.
nangako ako sa mga bata, di ba? Alam ko, they'll expect me here when I wake up. What's that? Our annulment papers. Annulment papers. Don't pretend to be surprised, Vincent. Alam mo namang dito rin tayo pupunta. And it's better that we do this now. Habang kaya pa natin. Habang kaya ko pa. Vincent, pakawalan na natin ang isa't isa. Pero Lali, paano yung mga bata? They don't have to know. At least hindi muna sa ngayon. We can wait until they can understand better. Vincent, gusto ko lang na maging malaya na tayo. So we can have a clean slate. So we can both have a clean slate. Let's do this for us. Si Mami, ha? Morning po, Mami. Yo, okay lang. Napakain ko na naman yung mga bata eh. Tsaka, dali ako na rin maghatid sa kanila sa school, ha? May breakfast ka na nga pala. Kids, say bye-bye na Mami na. Bye-bye po, Mami. Okay, bye-bye. Bakit hindi niya pinirmahan? Hindi kaya nagdalawang isip yung asawa mo? Ay, malay mo, in the end, ikaw pa rin yung piliin niya. Ay, kung mangyari man yan, ate, hindi ko naman alam kung paano pa kami magsasama ni Vincent. At isa pa, sira na ang tiwala ko sa kanya. Paano ko pa siya pagkakatiwalaan? Lali na ibabalik naman yung trust. Kailangan mo lang umeffort. Mahal mo pa rin naman siya, di ba? Miss Sevilla? Mr. Soriano, napabisita po kayo sa amin. Miss Sevilla, I just wanted to address Hannah's classmate, Sana, regarding the incident that happened. If it's okay. Sige po. Thank you. I love you, Munchkin. I love you too, Daddy. Good morning, kids. Well, my name is Vincent Soriano. And most of you know me as Hannah's dad. Well, I'm here today to talk to you guys about how words can hurt.
Now, alam ko na yung sinasabi nyo or iniisip nyo, words are just words. Diba? Wala namang nasasaktan sa mga salita lang eh. Walang nagkakasugat, walang nagkakapasa. But see, that's where you'll be wrong. Tuwing pinopoint out nyo yung difference ng isang tao, kaysa malaki yung ilong, pilay, bulag, bingi, yes, Samantha. Bakla po? Yes, Samantha. Even bakla. You see, when you point out someone's difference with the intent of bringing them down, you are already hurting that person. Sinusugatan nyo na sila. And you know what, kids? Yung ganong klaseng sakit, yung hindi nyo nakikita, that's the kind of pain that hurts the most. It doesn't even matter kung totoo o hindi. It doesn't. I guess what I'm trying to say is, please don't do it. It may seem like katuwaan lang para sa inyo, and it could start out that way at first. Hanggang sa magkasagutan kayo, magkasakitan, and then it's not fun anymore. So before you even start, please, isipin niyo muna, is this really worth losing a friend over? Yes, Samantha. Is my neighbor Architect Eric your friend? Yes, Samantha. He is my friend. But my mommy said he is gay. Oh, yes, he's gay. He's gay, but he is still my friend. Si Vincent. Bilang ama ng mga anak ko, bilang katuwang sa buhay, bilang kapatid. Eh kung ganyan na lang din ang nararamdaman mo sa kanya, tama na nga siguro na maghiwalay na lang kayo. Hindi ko ibababa ang mga ito hanggat hindi mo kinukuha sa akin. Akala mo naman madadala mo ako sa mga bulaklak. Well, like I can hope. Makinig ka naman sa akin, oh. Galing ko lang sa school nila, Diego at Hannah. And, while I was there, I realized na guilty ako. Guilty ako sa lahat ng sinabi mo sa akin, eh. You're right, I'm in denial. Denial lang ako kasi pati ikaw dinideny ko eh. Go on. Plastic ko. I can say that may plastic ako. But I
can also say that I hate the fact na plastic ako. Like, I don't want to be like this. I don't want to live like this, babe. That's why I've decided na sasabihin ko na sa mga anak ko ang totoo. Are you sure, Vince? No. I'm not sure. Kasi hindi ko alam kung makakaya nila yung mga sasabihin ko sa kanila eh. Do you think makakaya nila? Vince... Be... I don't know how your kids will take the news. What I do know is you have to tell Lali. Pareho kayong parents ni Diego at ni Hana. Kailangan mo siyang kausapin. And you have to tell her what you plan to do. We need to talk. Xandro, Tita. how did you... You know what? Never mind. What can I do for you, Iho? It's about Uncle Tita eh. He's sick. What about it? If you think babalikan ko siya dahil sa sakit niya, you thought wrong, Xandro. I already know about it. This is why lalong ayoko siyang makita. So, Tita, alam mo na rin yung kasong sinampa sa kanya ni Paul Salcedo. Tita, I understand na galit po kayo sa kanya. Pero wala na po talaga siyang iba matakbuhan bukod sa amin ni Dad. Hindi po talaga si Dad ang kailangan niya eh. Kayong dalawa ni Vincent. Tita, I understand kung bakit po lumalayo si Vincent sa kanya. Pero kayo po ang asawa. Ando na po ako na malaki po yung kasalanan niya sa inyo, pero mas kailangan niya po kayo ngayon. No, Vincent. Hindi ako papayag. Hana and Diego are still too young. Hindi pa sila handang malaman ang tungkol sa... Come on. Lali, do you really believe that? Please, give our kids some credit, Lali. Matatalino naman sila eh. Matatalino, oo. Pero iba ang pagiging matalino sa pagiging handa. Vincent, maayos na yung usapan natin, di ba? Sa gagawin mo, masisira lang ang lahat. Or it could make things better. Lali, di mo ba naiisip, wala na sa ating dalawa yung kailangan pa magpanggap ko? Nasa formative years pa lang ang mga anak natin. Tapos gusto mo na silang i-traumatize? No, Vincent. Bilang ina, hindi ako papayag. No, Lali, they'll just resent us if we hide the truth from them. No! Kahit naman hindi na ako dito titira, makikita niyo pa naman ako lagi eh. Lagi ko kayong dadalawin dalawa, I promise. Look, the only thing that's gonna change is that hindi na ako dito titira, hindi na ako dito matutulog. Daddy! I hate you, Daddy! I hate you so much! Kuya! Diego, please. Kuya! Diego, please. Kuya! Huwag kang umiiyak si Mommy. It's because of you! Because you don't want to come home with us! I hate you! Kuya!
sinabi mo sa kanilang maghihiwalay na tayo, hindi yun kinaya ni Diego, remember? Tapos ngayon, gusto mo sabihin sa kanila hindi lang yun, kundi ang pagkatao mo? No! So, anong gusto mong gawin natin? Lali, itago sa mga anak natin kung ano ako. Gaya ng gagawin natin pagtatago sa gusto mong paghihiwalay natin. Ganun ba? Oo. God, I can't even believe this, Lali. Lali, you of all people. Alam mo, di ako makapaniwala kung gaano ka ka-hipokrita ngayon. Look, Lali, I'm really sorry, okay? Pero hindi ko na kaya magsinungaling pa sa mga anak natin sa bawat araw ng buhay natin. Hindi ko na kaya. Hypocrite? I'm a hypocrite. At least hindi ako immoral. Hindi ako nangangaliwa ng asawa at nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki. Mommy? Ano pong sinabi niyo?